Okay, sasagutin ko lang tong question na to. Ask ko lang po kung hindi na magbalik sa pagiging guard, nanggaling po ako sa floating status na 6 months ngayon kasi po na-stroke ako noong 2023 and nasundan noong August 2024. So last year, Kaya floating ako ngayon. Ask ko po kung mababayaran ang aking length of service na 12 years na sa security agency. Okay, ganito So, na-stroke si sender noong August 2024. So, kung bibilangin, September to February, yung 6 months na floating status niya. So, by March, magsa 7 months na siyang naka-floating status. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa floating status? Sa mga security guards po, allowed ang security agency na ilagay kayo sa temporary off detail nang hindi lalampas sa 6 na buwan. Okay? So, general rule, ang floating status ay hindi po ipinagbabawal ng batas. Pinapayagan po ito. Yung floating status na hindi lalampas ng 6 na buwan. Pero sa case ni sender, lumampas na ng 6 na buwan kasi August 2024, March na ngayon, 2025. So ano na po yung sinasabi ng batas tungkol dito? Since lampas na ng 6 months, nagkaroon na po ng constructive dismissal kung hindi pa ibinalik sa trabaho etong naka-floating na empleyado o naka-off detail na empleyado. Ngayon, paano naman natin masasabi na hindi siya ibinalik sa trabaho? Dapat po kasi before mag-lapse o bago matapos ang 6 months, pinabalik na ang empleyado na naka-floating status or naka-temporary off detail. Pinabalik na ng security agency for posting sa kanilang kliyente. Okay. Ngayon, para masabi nating may valid na return to work ang isang employer sa kanyang empleyado, dapat naglalaman nito ng specific na part o specific detail or assignment para sa empleyado. Naglalaman din ito ng schedule, ng sahod, at ng particular na kliyente kung saan ide-deploy ang security guard. Ngayon, kung sinabi lang doon sa return to work order na upon receipt of this letter, you have to report to security agency within 5 days for immediate posting. So, walang nakadetalye na specific na kliyente kung saan ka i-deploy. Walang nakadetalyeng terms ng yung working conditions or yung sahod mo, yung schedule mo, walang ganon. So, considered siyang general return to work order, hindi po ito tinatanggap ng batas as valid return to work notice ng isang security guard para masabing naputol nito yung floating status o yung temporary off detail nung gwardiya. So, ibig sabihin, tumatakbo lang yung floating status niya hanggang lumampas na ng 6 months. Ngayon, doon naman tayo sa sinabi ng sender na nagkasakit siya, diba? Na-stroke siya, kaya siya na-floating ng 6 months. So, tapos na natin doon sa floating status niya since lumampas na ng 6 months, nagkaroon na ngayon ng constructive dismissal dahil hindi siya pinabalik sa trabaho bago pa man matapos yung off detail niya ng 6 months. Ngayon, ano naman yung mangyayari dun sa sinabi niya na na-stroke siya? Pwede na ba siyang tanggalin validly ni employer o ni security agency? Kasi nga naman, na-stroke siya. So, parang hindi na siya fit para magpatuloy sa pagtatrabaho sa security agency. Okay, ano naman yung sinasabi ng labor code pagdating sa isang empleyado na hindi na fit to work due to medical reason? Pwede pong i-terminate na employer ang isang empleyado na nagkasakit at yung kanyang sakit ay hindi na maaaring gumaling within 6 months kahit na mayroong maayos o angkop na gamutan.
Okay? And kailangan itong i-certify ng isang competent public health authority. Ngayon, since ang termination, yung burden of proof para patunayan na yung pagtanggal mo sa empleyado based on authorized cause ay legal at ayon sa batas, ay naka-employer yung burden of proof, si employer ngayon ang magpapatunay na yung pagtanggal niya sa'yo dahil nagkasakit ka or na-stroke ka, siya ngayon ang magpapatunay na hindi ka nagagaling within 6 months, kaya dapat ka na niyang tanggalin. And meron itong payment na separation pay for every year of service. Babayaran ka ng separation pay na 1/2 month pay for every year of service. So, sa case ni sender, 12 years na siya. So, dapat makatanggap siya ng 6 na buwang sahod. Okay, para sa 12 years in service. Yun ang kanyang separation pay na dapat matanggap. Ngayon, paano kung hindi siya sineparate based on authorized cause na sickness under the labor code, and hindi rin siya binayaran ng separation pay dahil sa kanyang sakit na hindi nagagaling within 6 months? Ano ngayon yung cause of action ni employee? Pwede na siyang mag-file ngayon ng illegal dismissal. Constructive dismissal kasi tinanggal siya na hindi ayon sa batas. Okay? Ngayon, idagdag ko lang para sa isang security guard na naka-temporary off detail. Halimbawa, binigyan ka ng assignment as reliever na security guard. Mapuputol ba nito yung pagtakbo ng 6 months na floating status mo? Kasi 'di ba, yung temporary off detail mo ay hindi dapat lumampas ng 6 months. Ngayon, kapag lumampas, may constructive dismissal na nagawa ang security agency. Ngayon, may mga security agency na para maputol yung pagtakbo ng 6 months na floating status mo, bibigyan ka ng reliever assignment. So, magiging reliever ka for 1 or 2 days. Naputol ba nito yung pagtakbo ng floating status mo na 6 months? Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi yung pagiging reliever mo ng ilang araw ay hindi pumutol doon sa floating status or yung status mo na temporary off detail. So, paglampas pa rin ng 6 months at hindi ka pa rin nabigyan ng regular assignment, pwede ka pa rin mag-file ng constructive dismissal. So, para po dun sa sender na nagtanong, meron ka ng cause of action ngayon na pwedeng ireklamo mo na ang security agency ng constructive dismissal sa NLRC dahil lumampas na yung allowed na floating status na 6 months lang under the law, okay, under the labor code. At uulitin po natin, para sa mga empleyado na magfa-file ng illegal dismissal, meron po kayong 4 na taon lamang na period to file your cause of action or yung reklamo ninyo or issue ninyo. After 4 years, hindi na po ito i-entertain sa NLRC due to prescription. Prescribed na po yung cause of action ninyo. Okay, so sa case ni sender, na floating status siya August 2024, so naglaps yung 6 months March 2025. Okay, so meron lamang siyang until March 2029 para i-file ang illegal dismissal case. Pagdating ng April 2029, lapse na po, nag-prescribe na yung cause of action, i-dismiss na po yan kapag i-final pa ninyo after March 2029.